kaparokya, bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga. Ngayong araw po ng Biyernes, January 30, huling araw po ng Biyernes ngayong buwan ng January 2026. Ay may ilan nga po tayong ibabahagi sa inyo tulad ng papremyong ibinigay ng dalawang noontime shows, ang highest viewership or yung pinakamataas na views na naabot ng dalawang noontime show ngayong episode, and of course ang ads na lumabas sa pananghaliang programa ng mga legit Dabarkads. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway na sa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, kanina ang episode po ng Eat Showtime ay live. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay pre-recorded ang kanilang episode. Bakit kaya pre-recorded at hindi po live ang episode ng Eat Bulaga? May nangyari po ba or mayroon nga po bang event na gagawin ang Eat Bulaga? Paki-comment naman po mga kaparokya kung sino man po ang nakakaalam na viewers po natin. Ano ang dahilan kung bakit naka-pre-recorded ang Eat Bulaga, sapagkat unusual po na hindi po live ang Eat Bulaga tuwing araw po ng Biyernes, dahil alam naman po natin pag araw ng Lunes at Martes, dun po sila hindi naka-live or naka-tape nga po ang kanilang episode. Pero kanina nga po ay hindi po live ang Eat Bulaga. So paki-comment mga kaparokya. So umpisahan natin mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows. So para po sa Eat Showtime, sila po ay nakapamahagi ng total of 38,000 pesos. Sa 38,000 pesos na ibinigay ng Eat Showtime, 23,000 dito ay sa laro-laro pick at ang 15,000 ay sa tawag ng tanghalan. Bakit 23,000 mga kaparokya ang ipinamahagi sa laro-laro pick? Sapagkat hindi nga po nasagot ang tamang tanong sa nasabing jackpot round ng laro pick. At ang naglaro nga po sa jackpot round ay walang iba kundi si Ayon Perez. So yun nga po ang katanungan mga kaparokya sa jackpot round. Ano daw po ang kasalukuyang hayop na nabubuhay ang mataas ang blood pressure? At ang sagot nga po dito ni Ayon Perez ay dinosaur. May nabubuhay bang dinosaur ngayon sa kasalukuyan? Hindi ko po alam mga kaparokya kung napag-isipan ba talaga ni Ayon Perez yung tanong na ito. Pero ang kasagutan anyway ay giraffe. So yun nga po mga kaparokya, 23,000 lamang po ang naiuwi or ang naipamigay sa laro-laro pick segment, at yan nga lang po ay sa elimination round. Sayang mga kaparokya yung 30,000 na offer para sa lipat. Nga lang ay malakas ang loob ng partner ni Ayon Perez. Sa tawag ng tanghalan, of course, 10,000 para po sa winner at 5,000 naman po sa non-winner. Samantala sa Eat Bulaga, sa Age is Right, meron po silang 10,000 na naipamahagi. Sa Sugod Bahay ay 55,000 sapagkat 35,000 ang naiuwi ng winner ng Sugod Bahay. Sa Gimme 5 ay 55,000 ulit sapagkat nasagot naman po yung tanong sa mga audience. Samantala sa jackpot round, isa lamang po ang nasagot ng naglaro nga po sa jackpot round ng Gimme 5, worth of or equivalent of 20,000 pesos. So dito ay ang Eat Bulaga ay may 120,000 total prizes given, at ang Eat Showtime ay 38,000 pesos. Meaning, pag pinag-combine po or pinagsama po natin ang papremyo ng dalawang noontime show, sila po ay may 158,000 total prizes
given. So dito mga kaparokya ay lamang ang pananghaliang programa ng Iconic Trio pagdating sa pamimigay ng papremyo. So magawi tayo mga kaparokya sa highest viewership ng dalawang noontime show. So binigyan po natin ng category ito mga kaparokya. Pinakamataas na naabot ng It's Showtime ay 112,000 viewers at ito nga po ay sa elimination round ng Laro-Laro Pick. At ang katapat nito mga kaparokya as of 1:12 PM ay 105,000 views at sa Sugod Bahay ito nakuha. So again, 112,000 views ang highest views na naabot ng It's Showtime as of 1:12 PM at 105,000 naman po ang views ng Eat Bulaga noong oras na din na yan. Samantala ang Eat Bulaga ay 120,000 views naman po ang naitala nito sa kanilang highest viewership. At ang katapat na programa ay 65,000 views. Ito po ay sa tawag ng tanghala na segment at Gimme 5 naman po sa Eat Bulaga. But technically, 112,000 highest views ang naabot ng It's Showtime, 120,000 naman po sa Eat Bulaga. So dito ay lamang ng 8,000 views ang Eat Bulaga sa pananghaliang programa ng ABS-CBN at ng GMA Network. So magawi tayo mga parokya sa ads na lumabas sa Eat Bulaga. So dito ang Eat Bulaga po ay may 47 TV ads. So makikita nyo po sa screen na to ang mga produkto or yung mga kumpanya na lumabas sa Eat Bulaga para sa kanilang commercials. So yun nga po, sa unang gap, meron po silang 23 TV ads at sa pangalawang gap ay 24 TV ads with a total of 47 TV ads. So in 5 days episode from Monday hanggang Friday mga kaparokya, sila po ay may nakuha na pong ads na 230 TV ads, meaning ay naabutan na nga po ang ads na lumabas sa Eat Bulaga last week. Nung Monday ay may 46 ads, nung Tuesday ay 43 ads, nung Wednesday ay 48 ads, nung Thursday ay 46 TV ads, at nung Friday, ngayong araw po ay 47 TV ads. So, this week mga kaparokya ay talagang mahigit 40 TV ads ang lumabas sa pananghaliang programa. So improving po ang ads ng Eat Bulaga ngayong linggong ito. So ulitin natin, 47 TV ads para po sa Eat Bulaga at meron na po silang 230 TV ads in 5 days episode. So madadagdagan pa po ito para sa bukas na episode. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 1:59 PM, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay Gimme 5. So itong mga segment na ito ay yung last segment ng dalawang noontime show. So para po sa It's Showtime, may kita po natin dito sila ay may 1,700 viewers. Samantalang para naman po sa Eat Bulaga ay may 3,000 viewers. So again, sa oras na 1:59 PM, ang It's Showtime po ay may 1,700 live viewers at ang Eat Bulaga ay may 3,000 viewers. So i-convert na po natin sa 2,000 ang views ng It's Showtime. So technically, ang views nila 2,000 sa It's Showtime, 3,000 naman po sa Eat Bulaga. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.8 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.71 million subscribers. So sa oras na 2 PM, ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 30,000 viewers. Ang Eat Bulaga under TV5 naman po ay may 21,000 viewers.
So again, sa oras na 2 p.m. ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 30,000 live viewers. At ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 21,000 live viewers. So dito makita po natin ang pagitan ng dalawang TV network ay 9,000 viewers at pabor nga po yan sa GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.76 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.76 million subscribers. So sa oras na 2:01 PM ang It's Showtime, sila po ay may 71,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 120,000 viewers. So again, sa oras na 2:01 PM, ang It's Showtime, sila ay may 71,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 120,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay para po sa It's Showtime ay 103,000 at 144,000 views naman po sa Eat Bulaga. Sa Facebook Live, 2,000. Sa It's Showtime, 3,000. Sa Eat Bulaga, sa TV Network YouTube channel, 30,000. Sa It's Showtime under GMA Network at 21,000 sa TV5 at sa main YouTube channel 71,000. Sa It's Showtime 120,000 man po sa Eat Bulaga. So ulitin natin, 103,000 total views ang nakuha ng It's Showtime at 144,000 views naman po sa Eat Bulaga. So dito ilamang ng 41,000 views ang Eat Bulaga against sa It's Showtime. So pagdating sa last segment ng dalawang noontime show, may kita dito na consistent ang numbers ng Eat Bulaga. Meaning ay instead na bumaba mga kaparokya ay mas tumataas pa po ang viewers ng nasabing noontime show. Unlike sa It's Showtime mga kaparokya, sa last minute at sa segment na tawag ng tanghalan, may kita po natin na medyo hindi po pinapanood ang nasabing segment. So dito mga kaparokya, tambak malala ang inabot ng It's Showtime pagdating sa online viewership against sa Eat Bulaga. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 2:03 PM. So magpapaalam na po ako. Magsingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.